magasugod ta sa ato ang pagpadayon sa pagtuon sa barrier. Sa pagsugod, magabasa ko diri sa Hebrehanon 4:12, nagaingon, the word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 3:16-17. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2:15. Mag-aadto ta sa pag-ampo. Amahan mo nga Diyos, niningatak na sa kagabhion, kami magaduol di sa imong balal nga presensya, magpaubos kami di sa imong kabubuton. Salamat sa opportunity, sa pagpangalagad nga nakanimo, sa bisan unsang oras, unsang panahon, sa bisan asang dapit, ikaw nagahatag ka na mo opportunity, diin kami maka-invest para sa eternity. Gahi at tanan mo magkanakan karon, dakit na imong alagad, ay Heavenly Father, ikaw maghahatag ka na kung lugar kaalam. Kining tanan ak binatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, may gabi pag-usab sa tanan. Yes, kay Pastor Jong, kay Pastor Brendo, sa tubangan, sa mga kaigsunan diri sa Grace Christian Church, ug san man kay Igsong Aliha Pandolon. Padayon kita sa atong pagtuon ug atong ipadayon ang the barrier diri na kita karon sa physical birth resolved by regeneration. Physical birth resolved by regeneration. Human birth carries certain restrictions, both physical and spiritual. Perfect Adam was originally created as a trichotomous being possessing a body, soul, and human spirit. The soul and the immaterial essence of a person gives man rational, moral, and relational capacities. The soul consists of self-consciousness, and that is awareness of your own self-existence, mentality, which is the ability to think, volition, the ability to choose, and conscience, the norms and standards. The human spirit provides the capability to understand, assimilate, and categorize spiritual phenomena, enabling the individual to have fellowship with God. Mao kadto sa dihang wala pa makasala si Adan ug si Eva. Aduna sila ay tulo ka bahin, body, soul, and human spirit. But when Adam sinned, he lost his human spirit. Ug nahimo siyang dichotomous, and he became dichotomous, possessing only a body and a soul. So diri nagsugod ang gitawag nato spiritual death. Ang espirituhanon nga kamatayon ni Adan, din ang iyang human spirit nawala gikan kaniya sa dihang nakasala siya. O gingon usab kita nga mga kaliwatan ni Adan na tao kita nga dichotomous, spiritually patay. So since Adam's fall, every human being is born without a human spirit. So muning hinungdan nato karon, no? Bisan kinsa nga natawo sa kalibutan,
nahimugso siya o natawo siya nga din wala human spirit. O gitawag kita og spiritual death. So not only that, we are all born physically alive but spiritually dead because of the imputation of Adam's original sin. Thus, we are born unable to understand spiritual things and are incapable of having a relationship with God. So, muna gisulti diri sa 1 Corinthians 2:14. But a natural man, natural that means unbeliever, dichotomous, ang anak nila, body and soul, wala sila human spirit, does not accept the things of the Spirit of God. Dili sila makadawat sa mga butang may tungod sa Espiritu sa Diyos. Alang kanila, mga binuang kini. For they are foolishness to him, and he cannot understand them because they are spiritually appraised. That means, masabtan lamang kini, pinagi sa tawhanong espiritu. Apan kaya wala man sila tawhanong espiritu, busa dili sila makasabot sa mga espirituhanong butang. O ang tao nga espirituhanong patay, di gid siya makasabot sa espirituhanong butang. Mabitaw nang gihisgutan din ha sa 1 Corinthians 2:14. Nga ang usa ka dili magtotoo, wala siya gitawag nato og tawhanong espiritu. Kaya dili man gid siya makasabot sa mga espirituhanong mga butang. O dayag na siya o makita nato kana siya sa mga katawhan palibot nato. Nga kung ato silang sultihan sa pulong sa Ginoo, katawan ra tala nila. Wala sila kalipay ni ana kay spiritually patay. O bisag walihan nimo na sila sa pulong sa Dios, makadungog sila sa pulong sa Dios kung positibo sila. Ang balaang espiritu through common grace siya magpasabot kanila. Kaya di man gina sila makasabot sa ilahang physical nga IQ. Di gina sila kasabot. Kaya spiritually patay man sila. O busa, bisan man nga mutuo sila sa imuhang gitudlo o giwali sa ilaha, ang ilahang pagtuo, wala gihapoy merit tungod kay espirituhanon patay sila. Busa ang grasya lang gid dinha mao nga sa ilahang pagtuo nga mao ilang responsibility, ang balahang espiritu mihimo silang pagtuo nga effective. O dinha nato magamit ang pulong nga efficacious grace. Totally depraved man ang tao, patay man ang tao. Patay siya spiritually. Busa dili siya makasabot sa mga espirituhanong butang. So yet once again, God's grace provides the ability for sinful mankind to understand spiritual phenomena and have a relationship with Him only by means of the second birth. And that is regeneration. And then, can the human spirit be acquired? Kumuni ang sulbad nila, sadyang mutuo sila kang Kristo Jesus, ngalang manluluwas, niya nga panahon, sa ilahag yung pagtuo, ang balahang espiritu, muhimo silang pagtuo nga effective. Kung dili ang balahang espiritu makahimo sa ilahang pagtuo nga effective, wala pa'y kaluwasan niya na. Dito yun hitabo ang kaluwasan sa paghatag na sa balahang espiritu sa gitawag efficacious grace. Pero sa mahitabo ang efficacious grace, sa panahon nga mituo sila. Ug sa ilahang pagtuo, makreate na po pagbalik ang human spirit. Mao na ng regeneration. Mahimo na po silang trichotomos. Ug dinha na tama kahibalo nga luwas na po sila. Kaya sa dichotomos, kapag sila kaluwasan, no? Sa dichotomos, wala pang human spirit, dili pag sila kasabot sa mga espirituhanong butang. Busa, kinahanglan, masabtan nila ang grasya sa Diyos o ang grasya sa Diyos, magapanghitabo lamang sa diyang mutuo sila o silang pagtuo ang efficacious grace, muhimong epekto nga to sila ang pagtuo. So mo ka ng panahon na
nga mabalik na po ang ilang relasyon nga to sa Dios, o gitawag na to kana sa ikaduhang pagkatao, o gitawag kana siya sa theological term nga regeneration. And then can the human spirit be acquired? Mausab kini siya ang gisulti sa John 3:6b, and that which is born of the Holy Spirit is Spirit. Katong natao sa balang espiritu, mao tong aduna na pud siya tawhanon nga espiritu sa John 3:6. Mao kining katong pag-istoryahanay ni Jesus Christ ug ni Nicodemus. Nag-ingnan si Nicodemus ni Jesus Christ, you must be born again. Kinahanglan gyud nga mataw ka pag-usab. Ang imong pagkatao pag-usab dili nagpasabot nga mosulod ka sa taguanggan pag-usab sa imong inahan ug pagkatao, kundi ang buti pasabot nga imong pagatuohan si Kristo Jesus. Ingon nga imong Ginoo ug imong manluluwas. Kung sa diha nga nagatuo ikaw nga kaniya, ang kaluwasan niabot nga kanina. Diri sa 1 Corinto 2:10 sab nagaingon, for to us God revealed him, that means doctrines, through the Spirit, that means the Holy Spirit. For the human spirit searches all things, even the depths of God. So nini panahon na makasabot na pud ka sa mga espirituhanong butang, bisan man sa mga lawom nga pagtulunan mahitungod sa espirituhanong butang, kaya ang imong tawhanong espiritu na-create naman po. Na naman po sa imuhan. Nahimo naman po kang trichotomos. Nahimo kang body, na nakay body, na nakay soul, na nakay human spirit. Ang human spirit, mo na siya ang nag-communicate sa ato ang Holy Spirit, ug busa makasabot na usab ikaw sa mga espirituhanong mga butang. So diri sa 1 Corinthians 2:12, now we have received not the spirit of the world, but the human spirit, which is from God, that we might know the things freely given to us by God. 1 Corinthians 2:12. To have an eternal relationship with God, to be made alive unto Him, we must be regenerated, born spiritually. So regeneration or being born again is a supernatural work of God. Na hinumduman na ito kini siya, no? Kining word nga regeneration o kining pagpakatao pag-usab, kining pagkaluwas, gitawag kini siya a supernatural work of God. Supernatural work tungod kay trabaho sa Dios kini siya. Trabaho sa Dios nga Amahan, trabaho sa Dios nga Anak, ug trabaho sa Dios nga Espiritu. Trabaho sa Dios nga Amahan nga diin tungod sa iyang paghigugma sa tanang katawhan, iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Trabaho ni Jesus Christ tungod kay wala niya gikawili ang iyang kinabuhi, iyang gitanyag ang iyang kinabuhi dito sa cross, gilansang siya, o dito sa cross gibayaran niya ang tanan natong sala. Ug trabaho usab sa balang espiritu tungod kay ang balang espiritu pinaagi sa common grace nagapasabot sa pulong sa Dios nganhi kanato, ug sa dihang nasabtan nato ang pulong sa Dios, sa dihang atong gituohan ang efficacious grace, iyaha usab nga gihatag nganhi kanato, ug busa nakatagamtam kita sa gitawag saving grace. Ug mao kanang makaingon kita nga naluwas na kita. So trabaho sa God the Father, trabaho sa God the Son, ug trabaho sa God the Holy Spirit. So walay merit para sa tao kini siya. Kaya ang pagtuo sa usa ka tawo dili madawat sa mata sa Dios kay spiritually patay pa man siya. Apan usa ka responsibility niya nga kinahanglan mutuo siya ug busa ang merit nasa nagabuhat, nasa Dios. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So when a person believes in Christ, expresses faith alone in Christ alone, God the Holy Spirit creates in him a human spirit. So muna ni, nag-create na siya og human spirit. And God the Father imputes to it eternal life. So na siya kinabuhi mulay katapusan. So that he is born again or made spiritually
alive. So nahimo na po siyang espirituhanon nga buhi. So he saved us not on the basis of deeds which we have done in righteousness. So no? Giluwas kita niya, dili pinasikad sa atong mga binuhatan, diya sa pagkamatarong. But according to His mercy, madeni no? Naluwas kita tungod siyang kaluoy. Dili sa atong mga binuhatan, by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Kung saman yun sa pag-renew sa bilang espiritu, nga din ang atong tawhanong espiritu gi-create niya. Titus 3:5. So only through regeneration can the break of physical death in the barrier be removed. Now, hita karon sa the regeneration of Nicodemus, atong i-detalye kini siya. Kaya importanteng masabtan nato kini siya. In his well-known dialogue with Nicodemus in John 3, Jesus explains the necessity of spiritual rebirth. Mao gining gina-emphasize ni Jesus Christ. Gikinahanglan gyud si Nicodemus nga matawo pag-usab. Nicodemus the Pharisee. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Sa John 3:1. Nicodemus was a member of the Sanhedrin. So dili ni siya basta-basta nga tao sa mga Hudiyo. Member siya sa Sanhedrin. Ug sa ato pa nga panahon karon, kuha ni siya senador. Dili. So member siya sa Sanhedrin, no? Yes, si Apostol Pablo nahimo siyang membro sa Sanhedrin. Pero ato nakita ang iyang kuan kay yes, so Nicodemus was a member of the Sanhedrin, the ruling body of the Jews comprised of the scribes, Sadducees, and Pharisees. Pag moingon gani ka the ruling body of the Jews, ang ruling body nila tulo ka grupo kini siya. Ang una kining gitawag natong scribes, mga magtutudlo ni siya. Ay kadua Sadducees, mo kining mga elite, mga elitista nila, no? Ug sa ato pang panahon karon, mga dagko nga tao sa Pilipinas, no? And then kining Pharisees mo ning mga parisyo, mga religious, mga religious group. No? So the Pharisees were religious legalists, mo ning gitawag diri. The Pharisees were religious legalists. O kusa na si Nicodemus dinhi kay dili lang kay scribe siya nga magtutudlo, Sadduceus pagid siya. That means usa ka elite nga tao, and then membro pagid siya sa Pharisee. Usa ka relihiyosong legalista who strove to earn a relationship with God by their own merit. When holy days were observed, Pharisees meticulously perform the rituals. Muna ilang ginabuhat pag adunay mga balaan nga adlaw, gina-observe gyud nila ang tanan nga dapat nilang pagabuhaton, lakip na ang ilang mga rituals niya ng special or holidays nila. No? They publicly bestowed money on the poor with elaborate pomp and fanfare to create a magnanimous impression. Now, kuya po ni magnanimous impression, no? So, murag from the word magna, no? Kadali, akong i-emphasize ng word nga magnanimous, no? Magnanimous, nagpasabot kini siya nga nagbuhat sila ng dagkong butang. Tama pananglitan sa pagka-generous. Manghihatagon kunuhay sila sa mga kabos. Buutan kuno kayo sila. And then, manghihatagon. Pero, kini siya nga pamaagi, ang ilang pagka-magnanimous, pakita nila kini siya sa tao nga unsa sila kamaayo.
Pero ang klase nga pagkamaayo nini, pagkamaayo kini siya nga tawanon. So their faces bore the sanctification appearance of supreme holiness. And their pious deeds carried an aura of consecration. Kung tanawon nimo sila, magbalaan gid ni sila, no? Kung sa ato pang panahon karon, mura kini sila mga tao nga dili makabuak og baso. So kuan murag pious tanawon. So mo nang ang mga tao murag mutahod sa ilaha, no? When attending temple ceremonies, the Pharisees were first in line. Mo na gini lang kustombre. Kung na sila yung mga ceremonies diya sa templo, naguna gining parisyo. First in line gini sila, no? So, praising God, the loudest, sila gining nagdaig, kusgo nila ilang pagdaig, and then praying the longest, no? Mga superlative degrees na, no? Kung magdaig sila, kusgo nila, loudest. Kung magampo sila, longest, no? And performing sacred rituals in a manner calculated to attract the most attention. So mga lisod kayo, no? Kung imong pagkatanawon, kini sila nga mga kinaiya, mao kini siyang mga pagpakita sa tao. Mabitaw ng kanunay kini silang supalpal ni Jesus Christ kay mga religious legalist lagi. Sila una-una nga sila ang pinaka-righteous sa ilang society o sa ilang sosyedad. Apan di ay sama day sila sa pansyon. Nindot tanawon sa gawas apan sa sulod puno sa mga bukog sa mga patay. So erroneously, they believe their own righteousness render them acceptable to God. So mo nilang una-una nga matarong gid sila sa tubangan sa Dios. Ug busa gisulti kini siya sa Isaiah 64:6 nga ang ilahang pagkamatarong sama lamang sa mahugaw nga trapo sa mata sa Dios. O kining word nga sama lamang sa mahugaw nga trapo sumala pa sa Isaiah 64:6. Naghisgot kini siya sa usa ka hugaw nga trapo alang sa babae nga ana sa iyang monthly nga itawag nila menstrual, no? Sorry ha kung may nangaon karon, no? Kana siya naghulagway nga ang usa ka babae nga ana sa iyaha nagpasabot nga walay kinabuhi sulod sa iyang tiyan. So kung gidugo ang usa ka babae, walay kinabuhi diya sa sulod sa iyang tiyan. O sa pagsulti ni Isaiah 64:6, naghulagway siya nga ang ilahang mga binuhatan, mga maayon nilang binuhatan, kining mga maayong binuhatan sa mga parisyo, sama lang daw sa mahugaw nga sapot. Mahugaw nga sapot, kining gitawag mahugaw nga trapo sa mga dinugan sa mga babae. So, buti pasabot, nga bisan man og unsa ka maayo sa ilahang mga nabuhat, sa ilang hunahuna, sa mata sa Dios, dili makahatag kanila og kinabuhi. It cannot produce life. It cannot produce eternal life. Sama lang sa mahugaw nga trapo. Sama sa usa ka babae nga kung gidugo siya, dili siya makaproduce og kinabuhi sa sulod sa iyang tiyan. So, as a diligent Pharisee, Nicodemus prayed 7 times a day. Di basta-basta na. Kamu kapila man mo magampo sa kadlaw. Siguro kaduhara, no? Pagmata o pagkatulog. Siguro apilan yung kaon, so ibutan na ito pamahaw pa nito panihapon. Kalima mo. Pero di mo makapas ni Nicodemus 7 times a day. Pero kining iyang pagampo, kuyaw ni, no? Kaya ang iyang pagampo, gawas nga nag-aampo siya, nag-assemble pagkat unassembled at the temple 3 times a day. Buti pasabot nga nag-adto pagid siya sa templo, katulo sa kadlaw.
Hindi basta-basta si Nicodemus. Kung moingon man lang ka og relihiyosong tawa na makatupong ni Nicodemus. Scribes, Sadducees, and Pharisees yan. Wala makatupong sa pagka-relihiyoso ni Nicodemus. So he was a paragon of the Pharisees. Para sa mga Parisyo, taas gid siya kayo nga tao. Dili siya basta-basta nga tao. Pero unsa siya? Gitawag siya self-righteous, moral, proud, vain, hypocritical, and legalistic. Ang iha, nagapaningkamot siya ito nga makabuhat siya niya ito kay makonsider man siya as moralist. Ang mga moralist manggod, kanang nagtamod sila sa balaod, gisunod nila ang balaod sa yuta, gisunod nila ang balaod sa pulong sa Diyos. So, mayo sila sa mga tao. So, para sila, bukan na gid sila. Ikaw daw, magbuhat ka niya na. Ika ka kauna-una nga maluwas ka. So, naguna-una sila nga maluwas na sila kay pinakabutan naman kay sila sa ilang una. Ang wala nila masabti mo nga ang ilahang pagkamatarong dili makaluwas nila. Ang ilahang pagkamatarong dili dahil makaproduce nila og kinabuhi. Sama lang dahil sila sa dinugan sa babae. Ang pagkamatarong nga makaluwas nila, mao kadtong pagkamatarong nga iya ni Kristo Jesus, nga iyang i-impute ngadto kanila tatak na nga sila motuo kang Kristo Jesus. Mao kadtong makaluwas nila. So Nicodemus was one of those unbelievers Jesus describes in Matthew 23:27. Unsa man ning gisgutan ni Jesus kay sa Matthew 23:27? As white was tombs. Sama daw sila sa maputi nga pansyon. Beautiful on the outside. Two of the prerequisites to becoming a Pharisee were external perfection and good deeds. But on the inside, ang sa sulod, but on the inside, he was full of dead men, means bones. So ang ilang pagkamayo, sama lang sa usa ka pansyon. Tanawon sa gawas, nindot kayo, limpyo kayo, puti kayo. Pero ang sulod ay, ang sulod, puno sa mga bukog, sa mga patay. The religious unbeliever has greatly difficulty comprehending the message of salvation by grace through faith alone and Christ alone. Magliso sila sa pagsabot nini. Kinaanad bang yun sila nini nga magtinarong yun sila. Nanag yun sila nga magbinutan yun sila. So, para sila kining episode 8:9, dili sila makatuo nini kaya ang ilang pagsalig yun. Nga dito yun sa ilang pagbinutan. Kanang magtinarong yun sila. Human effort yun, human righteousness yun, self-righteousness. Mo ginang ilang gituhan. So they are too enamored with their own system of good deeds, blind to their own flaws. Nabutaan sila nini. They view everyone else as inferior because few live up to their self-righteous standards. Lisod, no? Mas may pag makasugat ka kanang tao nga dili relihiyoso. Kay kung makasugat ka taong dili relihiyoso, mas dali pa nimong mapasabot sa pulong sa Dios. Pero relihiyoso na gani, wala na, lisod na kana. Lisod na kaya na sila mausab. Now, to God, the sins of religious people are as despicable as the sins of irreligious, immoral people. Now, sabtarago ni siya, gapo kayo nga pagkasulti, no? To God, the sins of religious people, ang sala daw sa religious people, are as despicable as the sins of irreligious, immoral people. For example, as an example dire, the pitfall of pride is one of the 7 most detestable sins to God. Sa Proverbs 6:16-19, mo ni kining
usa ka example, the pitfall of pride is one of the 7 most detestable sins of God. Now, ang iyang gisgutan diri, kining word nga pitfall, P-I-T-F-A-L-L, mo kini siya usa ka litag, no? Litag. Kanang kasabot man siguro ang tanan og litag, no? Siguro si Pastor Jongjong kasabot gini kay iyang papa mga lilitag man tong mga binaw, no? So, for example, the pitfall of pride is one of the 7 most detestable sins to God. Mo gini ang word nga detestable, mo gini isang pinaka dili madawat sa Dios. Giinitan pag-ayo sa Dios, dili gid siya nakagusto nining sala. Hated by God, kining klase nga sala. Kining pitfall of pride. Garbo. Pitfall of pride, no? Kining litag sa pagkagarbuso. Trap ba? So, trap sa pagkagarbuso is one of the 7 most detestable sins to God. Kunin sa Proverbs 6:16-19. So, dili gyud makauyon ang Ginoo nini. Nagsugod ni kang Satanas. Pride gyapon to, arrogance gyapon to nagsugod, no? So imagine trying to impress God by something you can do rather than being impressed with what God has done for you through Christ. So mo ilang gihuna-una. Murag para sa ila ha, impress kay sila kining magbuhat ka og maayo. Dili tong unsa ang maayo nga gibuhat sa Dios nga na kanimo. So grabe kay sila pagka-trap sa ilahang pagkamayo. Now, Nicodemus is a Greek word for ruler. Kini si Nicodemus, no? Ang Greek, usa din siya ka Greek word for ruler of the people. Ruler of the people din siya. And in the human realm, he was truly an impressive person. Tingin di basta-basta si Nicodemus. Kuan gud siya og sa imong tanaw ng iyang pagkatao, kung kuha ka niya profile, usa siya ka inila nga tao sa Israel. Although his life was consumed with gaining personal power, performing superficial good deeds, and observing prescribed rituals, perhaps Nicodemus na nagawa sa imo diya nang para sa email lang nimo, Pastor Rowell. Kaya ko reply daw. Siguro ba sige to na ng mga okay na? Kuha lang ko, sulti ko sa iya nga nagtudlo ako. So, Nicodemus is a Greek word for ruler of the people. And in the human realm, he was truly an impressive person. Although his life was consumed with gaining personal power, performing superficial good deeds, and observing prescribed rituals. Perhaps Nicodemus wondered if these efforts were adequate. When he became aware of the extraordinary power of Jesus, he desired to discover its source. Now, morning, na-intrigue siya. Na-intrigo siya sa kung sa pag-ginaan ni Jesus, no? Nga nung kagubutan mong gini siya, nga nung mga tao muduol mong gini siya, anong kabuhat mong sig milagro. So, nahitabo siyang kinabuhi ba nga nahimo siyang murag seeker sa kamatuoran. So muna Nicodemus meets Jesus. Nakikuan gid siya, nakighimamat gid siya kay Jesus. Pero ang iyang pakighimamat kay
tungod lagi kay dako siyang tao sa mga Hudiyo, ilado siya, basin ni misinterpret siya sa iyang mga katauhan, nga moadto siya kay Jesus Christ sa panahon sa adlaw, ang iyang gibuhat tungang gabi siya ngadto kay Jesus Christ. Dili niya gustong makita siya sa mga tao, may baluan siya sa mga tao, nganing adto siya kay Jesus Christ. But he is very curious about Jesus. So Nicodemus meets Jesus. So this man came to him by night. Ato na ni siya kay Jesus Christ by night. And said to him, balo siya kay Jesus Christ, Rabbi po siya. Rabbi means magtutudlo. So muna yan tawag kay Jesus Christ, Rabbi, magtutudlo. We know that you have come from God as a teacher. Sayan kanina, pag-abot niya dito, tato pa, na-impress ni siya Jesus, no? Kaya pag-abot niya, miditso din siya nga, Rabbi means teacher. We know, Nebalumi, that you have come from God as a teacher. Kaya nga naman, ngamingon siya niya na, for no one can do these signs. That means, wala makabuhat nining mga milagro. Nakadungog siya nga, si Jesus Christ nag-ayo og mga buta, si Jesus Christ nag-ayo og mga bakol. So, siya dili ni basta-basta. Kini kintawhan na iyahagi ni sa Dios. So, for no one can do these signs, that means miracles, that you do, unless God is with him. Muling sa John 3 to. So na siya ay alam itong kay Jesus Christ. So there has been a speculation that this night meeting with Jesus was clandestine. Now, kung saan na po ng clandestine? Kinahanglan nga itong makuha ni siya, no? Kay na yung mga terminology manggod nga, kung dili na ito masabtan, murag ma-missing link siya, no? Ang word nga clandestine, nagpasabot nga, miadto siya sa tinago nga panahon. Nagkon siya ba kanang sikreto ba? So, morning yung sabot rin, no? There has been a speculation that this night meeting with Jesus was clandestine or was secreto, no? But Nicodemus was so preoccupied with his daily religious activities that he probably had little time to interview Jesus during the day. By using the title Rabbi, Nicodemus intended to flatter the Lord when he announced, we know, he wanted to emphasize his own lofty credentials as a Pharisee. Although Nicodemus had just acknowledged the Lord's academic acumen. Kung na siya ay kinitawag academic acumen. Now, ang pulong dili nga academic acumen nagpasabot nga hait kini siya sa labutan, no? Manambot sabot no nga. Ug sa ato pa karon bright, no? Ano siya? So by using the title Rabbi, Nicodemus intended to flatter the Lord. Mingon siya ba nga, bright yung kay Jesus ba? Kahit yung kay sa labutan ba? Murag flattered on the thing, no? So when he announced, we know that he wanted to emphasize his own lofty credentials as a Pharisee. Although Nicodemus had just acknowledged the Lord's academic acumen, he was not interested in what Jesus knew, but in what he was doing. Whether he had heard of the miracles or witnessed them personally. Nicodemus was more intrigued by the wonders performed by Jesus than by his words. So dili kay siya interesado sa mga gipanulti ni Jesus Christ. Kaya nakita ba niya nga ang gipanulti ni Jesus Christ biya sukwahi sa ilahang mga pagtulunan. Daghan ko kay mga pagtulunan nga sukway ang pagsulti ni Jesus Christ ila. So dili kayo siya interesado sa words. Kung nahibalo siya nga maalam ka, bright ka. But ang pinaka
bottom line jud sa katuyuan ni Nicodemus ug nganong ngadto siya sa gabi. Nganong makabuhat man kag mga milagro? Nganong ihunani man ang imuhang power? Buta makakita, ang bakul makalakaw, ang mga masakiton ba, mga ayok, no? Napaganit patay mabuhi, no? So, mo ni ang intriga kay siya, ha? The wonders performed by Jesus done by His words. So the true purpose of Jesus' miracles, now, paminaw mo kay, para masabtan niya na ito siya, no? The true purpose of Jesus' miracles was to attract people to hear the gospel message. Mora ginay katuyuan niya na. During that time, ang pag-perform of miracles ni Jesus Christ, dili to through sa iyang humanity, kundi through the power of the Holy Spirit to siya. Now, kung sa katuyuan dito, para nga ang mga tao matigom o magapaminaw sa pulong sa Diyos. Murag sa amo bang panahon, magpasalida sa amig sini para magtapok ang mga tao, o sila magtapok ng mga tao, walihan. Mo nang naipilon, no? Kursada. Jesus Christ, nag-perform sa miracles, mga tao mo dugok, and then, ang mayang balita, mapresenta na nga to kanila. No? So, through His miracles, Jesus focused attention on Himself, the Son of God, with power, sa Romans 1:4. Jesus Christ raised people from the dead. Mo ni pinakakuyaw kayo nga nagapanghitabo nga, ha? Makabuhig patay? Kitsa pamaylaing tao nga makabuhig patay. Kita nakadungog-dungog ta mga tao nga mga kung sa tawag na salamangkiro daw din ha. Pero ambot lang na may nakabuhig patay. Nayuban makaayo daw basta na po na timing ano. So, dire atong nakita, Jesus Christ raised people from the dead. Caused the blind to see. Then kagbuta ka niya, makakita ka. Di ka sunod-sunod ni Jesus Christ na niya. Kung maayo ko, kung buta ko niya, pagkanan ako, makakita na ako sa kalibutan. Bisag asa si Jesus Christ, sundon gina ko ba? Oh. So cause the blind to see. And then the deaf to hear. Bungol ka. Kung kalit na kagkadungog. Tikapon lang na imong dalunggan din ha. Tingala ka, sa tuloy bagi ko hato. Oh, sorry ha kung nainanghaon ha. Pero matingala ka nga makadungog na. The deaf to hear. The demon possessed to be free from demons. And then the lepers to be healed. Itong mga sanglahon. Ayaw gyapon. Had Jesus intended miracles to simply alleviate suffering, He would have healed everyone He encountered. But He did not. Dili tong ang iyang number one motibo gyud nga ma-alleviate ang ilang mga pag-antos, kundi ang purpose gyud niya nga masabtan nila ang maayong balita. From His miracles, Nicodemus recognized Jesus had come from God as a teacher. Kamo nang gi-recognize gud siya ni Nicodemus nga gikan gini siya sa Dios. Di kini basta-basta tawanan. Daghan ba yung mga tao nga di mo tuon ni Jesus Christ, no? Nga Dios. Well, ilahapon na. Pero ako 100% ko, no? Ambot lang sa inyo ada, no? Nagatuo bagin mo 100% sa pagka-Diyos ni Jesus Christ, no? But para sa kuha 100%. Walay kulang. Nicodemus admitted, no one can do, that means keep on doing the signs that you do unless God is with him. Although Nicodemus acknowledged Jesus as a teacher from God, he still did not comprehend the gospel message. Nagtuon na siya nga si Jesus Christ gikan sa Dios pero wa pa gid niya masabti ang mayang balita.
Dili pa para sa iya, di pa kay klaro ang may balita. So in effect, Nicodemus was saying that the Pharisees had tried to explain away these extraordinary events, claiming the miracles were coincidental or perhaps acts of nature. But when Jesus continually performed the supernatural deeds, they found the task increasingly difficult. The Pharisees' rationalizations were unconvincing. Then Nicodemus was forced to conclude, you have come from God as a teacher. Dili ma-refute. Tungod kay, bisan ang mga tao sa palibot, nguingon yun nga, there is something yun ining tawhanan ni. Nagyoy, nagpaluyon ining tawhanan ni. Nga dili yun na to ma-deny nga dapat na tong tuuhan. So, Nicodemus interrupted in chapter 3, verse 3, John 3, chapter 3. Jesus answered and said to him, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Kumuning tubag ni Jesus Christ nga to kaniya. Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. So, di basta-basta, no? Pagsulti niya kay Nicodemus, kinahanglan matawag yun ang tao pag-usab aron makasulod siya sa gingarian sa Diyos. Ang pagpagkatao pag-usab unsa man na spiritual birth ang iyang isutan. Aware of the true motivation of Nicodemus, Jesus cut him short. Simple lang kang tubag ni Jesus Christ, mubo lang kayo. Kung sa tubag ni Jesus Christ, you must be born again. Then he forthrightly presented the gospel, proclaiming that Nicodemus would never enter the kingdom of God unless he was born again. Direct, no? Ritso kayo. Tao ka pag-usab. Jesus was speaking to a man with every religious accolade Nicodemus had earned great approbation from men. Now, buti sabot nga, paas kay naabot ni si Nicodemus. Dili basta-basta ang iyang na-eskwelahan, dili basta-basta ang iyang pagkatao. Yet Jesus is tuned him by saying that he could never go to heaven unless he was born again. Di basta-basta. Scribes ka na, Sadducees ka na, Parisyo ka pa. Ruler of the Diyos ka. Pero ginan sa Jesus Christ. Kung sa exalt ng Jesus Christ, you could never go to heaven unless matao ka pag-usab. For one so dedicated to living his life to be worthy of the kingdom of God, this news was shocking. This news was shocking. Remember the principle. Physical birth is part of the barrier separating man from God. Nicodemus was born physically alive, but spiritually dead. No, nagputing-hunahuna ni Nicodemus nga, abot, anak kay ko, espirituano na siguro ko. Pero de, si Nicodemus na tao, nga buhi, apan patay sa espiritu. He possessed a body with a sin nature and a human soul, but no human spirit. Wala sa human spirit. The condemnation of Adam's original sin had been imputed to Nicodemus by the justice of God at birth. Siya ay old sin nature, pagkatao niya. So all of his religious trappings and good works could not save him or give him spiritual life. Tanan niya mga maayo nga pamagi, mga relihiyoso niya mga activities, no? Good works. Dili makapahimo kaniyang espirituhanon. Sama pud ko sa tuwa. Sama pud kanito. Intermission ta ha.
Salamat. So Jesus did not tell Nicodemus that the gates of heaven stood open because he had accumulated so many good deeds, public prayers, and temple attendance medals. To the contrary, Nicodemus was informed that he could not enter the kingdom of God unless he was born again. Dili basta-basta, no? Miduol sa kay Jesus Christ, siya teachers of the law. Taas kayo ang iyang naabot. Pag-abot kay Jesus Christ, ingnon lang siya, dili ka makasulod siging harian sa langit. Dili ka matawa pag-usab. Subot sabot, mas powerful ang word ni Jesus Christ kaysa iyang teachers of the law siya. Yan, di ka kasulod siging harian sa langit. Nagsigi kag tudlo og balaod, pero di ka kasulod sa gingarian sa langit. Gawas kung mataw ka pag-usab. Naano ta ng medals ni Nicodemus kung sa ato pang panahon karon, naano ta sa imo ha. So, apart from God and his holy angels, heaven is inhabited only by those who possess eternal life through faith alone in Christ alone, and have received the righteousness of God. Moro magdong taning pamahagi, pero di gini masabtan nila ba? No? Di gini masabtan nila na ang pagkamatarong nga makaluwas, katong pagkamatarong nga iya sa Dios, nga ihatag niya sa imuha tungod kay mituo ka kang Kristo Jesus. Imputed righteousness. Sa takna nga mituo ta kang Jesus Christ, ang pagkamatarong ni Jesus Christ, iyang gihatag nga kanimo, o tungod niya na kay 100% nga pagkamatarong. Nga sa mata sa Dios, makapasar na ka sa standard sa Dios, makaadto na kag langit, tungod kay ang Dios 100% righteous, ug ikaw na kay 100% righteousness. Moro ning paagi nga pagkamatarong gitawag positional righteousness, ang makadala nato sa langit. Dili tong atoa, dili tong kita maningkamot sa pagmatarong para matug langit. Bisan sa na to pagmatarong, di kita kaabot og langit. So mo ning gisulti ni Jesus Christ ngadto kang Nicodemus. So to the contrary, Nicodemus was informed that he could not enter the kingdom of God unless he was born again. Apart from God and his holy angels, heaven is inhabited only by those who possess eternal life through faith alone in Christ alone, and have received the righteousness of God. Once a person is born again, then and only then can he see the kingdom of God. 2 Corinthians 4:10. Nicodemus, though an intensely moral and religious man, could not comprehend this spiritual information. His reaction was rebelling. Then John 3:4, Nicodemus said to him, "How can a man be born when he is old?" Ning samot na gid hinuon og imong tanawon, murag si Nicodemus dinhi, murag totally blind na gid kaysa sa espirituhanong butang kay klaro gid mo naging sinakasabot ug unsay pagpakatao pag-usab kay gipangutana naman hinuon niya si Jesus Christ nga unsaon man sa usa ka tawo nga dako na nga matawo pag-usab. Musulod ba siya pag-usab sa taguangkan sa iyang inahan? Pagkatao. So, kung imong tanawon ba, murag, dili man tawagon itong katawanan, pero murag, mahimo na hinoon siguro yun ba nga, murag wala gipulos sa iyang kaalam, no? Ignorante gid siya. Nya, misumpay pag siya. Musulod ba siya pag-usab sa taguangkan sa iyang inahan o pagkatao? Mo ginay tao na naabot sa gitawag na to pagkamanggialam mo ni Nicodemus. Mo ginay naabot sa iyang pangunaw na siguro no musulod pag-usab sa taguangkan sa iyang inahan o pagkatao. Wala gyud, totally blind gyud siya. So morning nangutana siya nini. Now this verse na paminawag morning istorya nila. This verse perfectly illustrates blindness to spiritual truth by a religious
unbeliever. Totally blind yun siya. Without a human spirit, bot sa bot, kung wala gyud kay human spirit, dili gyud ka makasabot sa espiritual ng butang. Di gyud siya kasabot. Mabito nang grasya ra gyud sa tuwa nga nakasabot ta tungod kay nagtrabaho ang balang espiritu sa atong kinabuhi. Mo nang dili na to dapat ang kuno ng atong kaluwasan. Dapat ibalik gid nato sa Dios nga siya gid ang nagluwas nato. So without a human spirit, Nicodemus was incapable of understanding spiritual phenomena. 1 Corinthians 2:14. He assumed one must be born again physically, and he wanted to know how. He even suggested somewhat spaciously re-entering the womb. And then Jesus knew this man was seeking the truth. Morning nakita ni Jesus, this man was seeking the truth, or he would not have come to help Nicodemus understand how to be born again. Jesus contrasted the beginning of human life at the first birth with the beginning of the spiritual life at the second birth of regeneration. Well, ang atong oras ni abot naman gid ay, so atong tiwason kining water and spirit. Naghiskot na ni siya may tungod sa physical birth o spiritual birth. Ang water dire naghiskot ni tungod sa physical birth, ug ang spirit dire naghiskot ni tungod sa spiritual birth. But we will just tackle this coming Saturday morning. Dinilan sa tataman sa atong pagtuon karon kay sa atong klase sa Saturday. So daghang salamat ug moadto ta sa pag-ampo. Amahan namo nga Dios, salamat sa panahon nga gihatag ani kanamo, salamat sa kasaysayan ni Nicodemus o sa kanindot nga kasaysayan nga diin naga-seek pud siya sa kamatuoran, sa kaluwasan. And thank you so much, Heavenly Father, bisaman sa pag-enlighten nimo kanamo pinaagi nini nga mga pulong. Among ginauli ang pagpasalamat, pagdayeg ug himaya anak kanimo, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.